Utos ng Hari ni June Cruz Reyes. Ang maikling kwento na tatalakayin natin ngayon ay sumasalamin sa buhay ng isang estudyanteng pinipilit makibagay sa mga kahingian ng paaralan at lipunan. Ipinapakita nito ang hidwaan sa pagitan ng personal na kalayaan at mga istriktong patakaran na kinakatawan ng hari, ang sistema ng edukasyon at mga taong nasa kapangyarihan. Sa malalim ngunit payak na paraan, tinatalakay ng kwento ang pakikibaka ng kabataan sa paghanap ng sariling boses at pagkatao sa gitna ng mga puwersang pumipigil sa kanya. See you in my cubicle after lunch. Pahabol sa akin ni Mrs. Morrell character kaninang matapos ang klase. Si Mrs. Morrell character ang teacher namin sa social science. Siya rin ang advisor namin. Para naman akong si Gago na isip ng isip kung ano na naman ang sasabihin nito sa akin. Nawawalan tuloy ako ng ganang mananghalian. Halos tiyak ko ng unang umaatikabo na naman ito. Kamakalawa lamang ay halos ilabas niya ang kanyang calculator para ipakita kung gaano ako katanga, at kung gaano katama ang kanyang pagsuma sa aking mga 5. Isinunod niya ang mga absences ko tapos, ang aking mga lates. Hindi naman maikatwirang paano ako di masi 5, kung kailan ako absent ay saka ka magbibigay ng quiz. Kung kailan tinatamad mag-recite, saka namimilit. Saka pag sinabi ko naman ang gusto kong sabihin kakapain na yung pulang ballpen. Pero tipong maganda naman ang kanyang mood sa klase kanina. Katunayay yung paborito niyang paksa ang pinag-usapan namin. Yung kanyang dazzling Malaysian at ang kanyang paboritong pabango. Nagchismis din siya, tulad ng dati. Kesyo si Mr. Espejo raw, kaya tumandang binata, dahil 2 beses niyang binasted noong dalaga pa siya. Si Miss Kwan daw, kaya wala sa eskwelahan, hindi dahil nag-study leave, kundi nagpa-abort sa Amerika. Magbibel na nang maalala niya ang leksyon namin, ang normalization process sa gobyerno. Sabi niya kanina, para tayo maging fully democratic kailangan mataas ang literacy rate. Sinabi na yon ni Rizal, may sapat na communication system ang pamahalaan, at may mataas na moralidad ang mamamayan. At higit sa lahat, kailangan hindi tayo magiging westernized ang ating pamantayan. By so doing, hindi tayo magiging uncivilized sa Western standards. Nang tanungin niya ako, sabi ko'y mas basic ang dapat na pamamaraan sa pagtingin sa problema. Halimbawa'y bakit hindi umpisahan sa economic condition ng bansa? Kung kontento ang mga tao, normal ang takbo ng pamahalaan. Pero kung maraming dissatisfied, natural na abnormal ang sistema. Hindi basta effective communication process, hindi rin basta mataas na literacy rate. Mga manifestasyon lang ito ng talagang problema. Nabigla siya, doon na kami inabutan ng bell. Ay konsumisyon sa buhay gusto akong lagnatin. Kay layo ng kahapon sa kasalukuyan. Pag nasa bahay ako ang bida. Pag ang mga kababayan ko ang magkukwento, ako ang sikat. Pero dito sa eskwelahan, walang scholar ng bayan. Talagang gusto ko nang huminto, pero ayaw ni tatay. Kung sa bagay sino bang ama ang matutuwang magkaanak ng dropout? Talagang sawa na akong nakatali sa sintas ng sapatos ng teacher ko na kasama nila sa bawat hakbang. Ipaling kung saang sulok gustong dalhin, ikaliwa kahit kanan ang gustong puntahan, ilakad-kalad ka rin kahit gustong mamahinga. At isipa kahit ako ang masaktan. Ay buhay estudyante, makauno lang, kahit lulunin ang sariling dila. Kumontra ka sa kanila, singkong maliwanag. Tumangutango ka naman para makauno, ibig sabihin nun sarili mo na ang kailangang lokohin. Pakisama lang talaga. Konting kompromiso, konting tango at yes ma'am lang. 2 na yun o 3. Kung bakit naman kasi nauso pa sa mundo ang diploma? Kung wala akong diploma, sino naman ang maniniwalang may kinabukasan nga ako? Sana'y hindi nauso ang grade, di sana'y hindi ako mahihiyang pumasok kahit Metro Manila Aid. Kung graduate naman ako at hinga ng experience sa pag-a-applyan ko, dedo pa rin. At kung tapos nga, nakakahiya namang pati trabahong pang mahirap ay pagtiyagaan ko. Grade lang naman, problema ba yon? 1 kung 1, 5 kung 5, tapos ang usapan, bakit kailangan pahabain pa? Bagsak kung bagsak, kick out kung kick out. Pero hindi naman talaga ako dapat bumagsak. Okay,
Matigas daw ang ulo ko, rugged at medyo bastos pa raw pero bakit kailangan isali pati conduct at ayos ng katawan sa usapan? Hindi naman ito military school, hindi rin naman seminaryo. Bakit panay yung conduct mo at appearance ang panakot nila? Ano ba ang masama ng bumagsak? Kung si Recto, bar flunker pero isa sa kinikilalang constitutionalist ngayon. Si Einstein, bumagsak sa physics at grammar school pero big-time scientist. Kahit teacher niya noon hindi alam ang theory niya ng relativity. Kung sa bagay, hindi naman ako si Recto o si Einstein. Si Jojo lang ako, ang walang sinabi kung teachers ko ang tatanungin. Sa pamilya marunong daw ako lalo't si tatay ang tatanungin. Sa mga kapitbahay namin, pambihira daw ako, biro mong sa probinsya namin ay ako lang ang nakarating ng Maynila para mag-aral ng libre. Kung malalaman lang nila. Aral ng aral. Aral sa umaga, aral sa tanghali at aral pa ulit sa gabi. Hindi ko naman maintindihan kung para ano ang pinag-aaralan. Hindi na naubusan ng ipari-research. Walang alam itanong kung hindi what is our lesson today. Parang mga Diyos na sila lamang ang may monopolya ng tama. Kaya hindi pwedeng tanungin at lalong hindi pwedeng pagsabihan ng mali. Ay, mga teacher sa mundo, bakit ba ginawa pa ng kung sinong hayupak? Tulad ni Mrs. Moral Character, bago mag-umpisa ng leksyon, magsisermon muna ng virtue of honesty, kesyo masamang mandaya, kasalanang mortal ang magturo sa kaeskwelang nakalimutan ang sagot dahil sa pagkataranta. Krimen ang magkodigo at kung ano-ano pa. Lahat na yata ng masama at bawal sa mundo ay alam. Pero ang kanyang lihim ay nabuko na namin. Noon daw nakaraan referendum ang teacher naming morally upright ay biglang nabulag at nabobo. Nang mag-watcher daw ito sa presinto, 3 letra lang ang kabisadong basahin. Katwiran daw nito'y anong sama, doon, kahit matalo, panalo pa rin. Bakit may magagawa ka ba? Kaya naman ngayon hindi na siya si Mrs. Moral Character sa amin, Mrs. Eraser na lang. Tapos magtataka pa kung kanino kami nagmana sa mundo. Sino naman kaya sa kanila ang pwedeng gawing idolo? Yung teacher ko sa English, walang pakialam sa mundo. Basta magamit lang niya yung nalalaman niya sa voice and diction, maligaya na siya sa buhay. Basta kami ang papel lang namin, tagapakinig sa kanyang asides. Para tuloy kaming pang-therapy lang niya. At ang kanyang paboritong paksa, yung kanyang nuno na purong Kastila raw na nagpapatayo ng simbahan sa kanilang bayan. Antik syempre yung simbahan, tulad niya at ng kanyang lolo. Ibig lang niyang palabasing may dugo siyang bughaw. Sarap sanang bukuhin na ang mga Kastilang napunta rito noong araw ay mga butangero at kriminal sa Espanya. Kesa nga naman maging problema sila ng gobyerno nila, di Pilipinas na ang baalang magtiis ng konsumisyon. Yung ganang sistema ang namana niya sa kanyang lolo, ang mangunsumi ng mapagtiis. Yun namang teacher namin sa math, iba ang gimmick, pag nabuko mong hindi naghanda sa lesson namin lagot ka na. Pagsasabihan ka nito ng, What? Yun lang hindi mo pa alam hanggang ngayon. Okay, that's your assignment for tomorrow. sa kanya sasabayan ng bura ang maling nakasulat sa blackboard. Konsumihin ka ba naman araw-araw, pag naging gago ka nagtataka pa? Hindi ka na nga pwedeng magwala, hindi ka pa rin pwedeng maglibang. Kung sa pagtitiis ng konsumi ay sigarilyo at beer ang mapiling pagbuntuhan ng sama ng loob, ayun at Sinabi ko na nga bang masama sa pag-aaral ang bisyo? ang agad ikakatwiran ng mga ito. Kung bisyo naman ang pag-uusapan, masama raw sa katawan ng tao ang alkohol at nikotina. Para na ring sinabing, pag teacher ka na ay pwede na. Dahil estudyante ka pa lang, tiis. Itanong mo kay Mr. Discipline at alam na alam niya ang sagot. Huwag mo nang itanong kung nagdaan din siya sa pagkabata, kung noong araw ay gago rin siya, dahil ang isasagot nito'y, Kaya nga ayaw kong matutuhan nyo ang bisyo, dahil pinagdaanan ko na yan. sa amin sa barkada, dalawa kaming mag-goodbye may school goodbye. Kikout ako dahil sa kagaguhan daw. Si Minyong na may sa kabobohan daw. Kung paano nila natiyak na dapat nga kaming palayasin sa pinakamamahal naming paaralan, ganito raw ang naging takbo ng usapan ni na Mrs. Moral Character, Eraser, Mrs. Blessing, Mr. Mathematician, Miss Spermatozoa, Mr. Discipline at iba pa. Hindi naman quorum, say quorum, quorum. I feel though he is brilliant, only my reservations is that Only he is stubborn. Papasok yan sa klase ko ng nakainom para pang nangiinis na lalapitan ka.
Ipapaamoy sa iyo ang hininga. How true, how true. I swear to God that's true. Hindi lang yan, minsan gusto pa man din akong kulitin sa klase na akala mo'y mauhuli niya akong hindi prepared sa lesson ko. Tambakan ko nga ng research work, di atras siya. And he is always absent. Sometimes I don't want to give him an excuse slip anymore. So what is the verdict of the group? I cannot pass him. Ako rin. I second the motion. God will punish his naughtiness. I will report the matter to his parents immediately. Ang masama ay ang akusasyon nila kay Minyong. Nababaliw daw. Tuwang-tuwa silang pagtsismisan nito, yun ay kung hindi sila ang tinatamaan ng mga pinagsasabi ni Minyong. Pag medyo kinabubuwisita nilang co-teacher ang tinamaan, Hihihihi. lang ang sagot nila. Pag bullseye si Minyong, By God, baliw talaga. Hindi alam ang sinasabi. ang katwiran nila. Si Minyong kasi ay cultural minority. Hindi naman nagpresenta sa kanila yung tao na dito sa Maynila mag-aaral. Kinuha-kuha nila sa bundok. Tapos pilit pinaniwalang dito nito matututunan ang paghango sa kahirapan ng kanilang tribo, saka ngayon, basta na lang sisipain. Bobo ang sabi nila, binigyan ng isang pagkakataon, pinagsalita, para raw maasa ng gayo'y mawala ang inferiority complex nito. Ayon ng matutong magsalita ang tao, na-shock silang marinig ang katotohanan. Sabi ng pangkat ng hari, I find him kinda weird lately. Definitely cannot pass him. Oo nga naman. Gagawa tayo ng masamang president. Mauuso ang bobo sa eskwelahan. Remember Philippine School for Science and Technology ito, tapos magpapasa tayo ng estudyanteng bobo? Hindi pwede. Pero cultural minority yan. And so, Kailangan babaan natin ng standard sa kanya. excuse me, mayroon lamang isang standard ang excellence at wala ng exception pa. What now? Ano pa, bagsak. saka sila nag-chorus ng Ibagsak. ibagsak. Kung sa bagay ng mabalita ang kaso ni Minyong sa eskwelahan, humigit kumulang ay nakapagpasya na sila sa magiging dulo ng istorya. Ganito raw yun. Have you considered his case lately? Anong gagawin natin sa kanya? Meron ba tayong policy sa ganyang kaso? Mabuti siguro pauwiin na natin sa kanilang tribo. Dapat nga, baka manakit pa yan at maraming madamay. Oh, how I abhor violence. Baka ka mo manunog pa yan. Uso pa naman sa Maynila ang sunog ngayon. Eh kung ipa-confine natin sa mental. At sinong magsushoulder ng bill? Tapos, ang kaso ni Minyong bago pa man pasimulan ang deliberasyon. Hindi naman sila parating ganoon kabilis magbaba ng hatol. Paminsan-minsan na may humane sila ika nga. Tulad halimbawa sa kaso ni na Osias at Armando, mga kaeskwela rin namin. Ipasa na natin si Osias. Pero mababa yan sa physics. Sus naman ito, talaga namang mahirap yung klase mo. Thoughtful yang batang yan. Kahit saan ka makita ay panay ang good morning. Talaga. At presentado agad yan pag nakasulubong ka na maraming dala. Talaga. How about Armando? Another cultural minority. Excuse me, he is not a thoroughbred minority. It is only the mother. The father is an Ilocano who migrated to Mountain Province. Ang sweet-sweet ng batang yan. Manang-mana sa tatay niya. Pogi talaga. You bet, doktor pala ang ama niyan. Ipapasa ko yan. Kaya lang naman yan mababa kasi matagal umabsent. Nagkasakit kasi. Ano, pasado na tong dalawa. Approve. Mahirap talaga sa mundo ang walang amang pogi o doktor. Come on in. Sit down. Sabi ni Mrs. Moral Character matapos akong kumatok at papasukin sa kanyang cubicle. Inabutan ko siyang nagsasalansa ng mga libro. I called you for two reasons. Regarding our lesson and your attitude. Heto na naman kami sa loob-loob ko. Kung bakit kasi hindi na lang ako nagkasakit. Sana'y natuloy na ang lagnat ko para pwedeng huwag magpakita sa kanya at tuloy maiwasan ang sermon na nag-aabang. Jojo, ang tao'y hindi pulos tiyan tulad ng gusto mong palabasin. Sabi niya habang nakataas ang isang kilay. Huwag kang kikibo, paalala ko sa aking sarili. Konting tiis, mahirap makipagtalo sa teacher, ngiti ka lang basta. Titigil din yan pag nagsawa. Pero tipong wala siyang balak mag-shortcut ng sermon.
Walang essence ang pinagsasabi mo kanina, yun ay isang halimbawa ng a priori statement. Do you get me? Tumango naman ako. Good. Now alam mo sigurong wala kang pinanghahawakan data, which I happen to have. Panay speculations lang ang pinagsasabi mo at walang katuturan ito sa scientific world. Our lesson is more complicated than you thought. What you mean probably is the role of economic determinism in contemporary philosophy, which is altogether wrong. Bakit hindi mo gamitin ang power o elite approach? Behavioralism ang trend ngayon sa West. Bakit hindi ka makigaya? Huwag mong pansinin, ngiti lang. Paalala ko ulit sa sarili ko. Hayaan mo lang siyang magsalita ng magsalita. Pasasaan ba't, mauubusan din yan ng sasabihin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Siya ang teacher kaya ang pakiramdam niya ay siya lang ang pwedeng tama. Do you get me? Tango pa rin ako. At ngayon, ang part 2 ng kanyang sermon. To be honest with you, I don't like your attitude in class. Smart Alec. Yuko na lang ako, saka ako bumulong ng. I'm sorry, ma'am. Kahit hindi ko siya tingnan, alam kong tatangu-tangu siya sa tuwa. Lihim na namang pumapalakpak ang kanyang tenga sa tuwa. Napaamo niya ang suwail ng eskwelahan. Sanay kasing honest din niya ako, di sanay nasabi ko ring. The feeling is mutual. I also don't like you, ma'am. Sa halip, ang nasabi lang ay, Can I go now, ma'am? I'm not yet through. ibig sabihin may part 3 pa ang usapang ito. They saw you in the chapel last night. Diyos me, pati pala personal life ko'y pinakikialam na rin nila ngayon, sa loob-loob ko. Nararamdaman ko ang init ng kanyang titig sa aking mukha. How young are you, Jojo? Speak up. Wala akong dapat ipaliwanag sa kanya. Hindi ako sasagot. Speak up, I said. 17. 17 and already you are. Sa ayaw at sa gusto niya, tama na ang narinig ko. Tumayo ako para umalis. Bago ako nakahakbang, dinugtungan pa niya ang kanyang sermon. I'll let your mother know about this. Gusto ko na talagang magwala. Gusto ko siyang balikan. Gusto kong isambulat sa mukha niya ang lahat ng hinanakit ko sa mundo. Sana'y kasing tapang ako ng gusto kong mangyari. Ano bang masama sa ginawa ko sa chapel? Magkahawak lang kami ng kamay ni Tess. Masama ba yun? Siguro ang masamay kung bakit biglang napasyal si Mrs. Blessing sa chapel ng ganoong oras ng gabi. Kawawang Tess. Halos natitiyak ko nang gagawin na naman itong halimbawa ni Mrs. Moral Character sa kung ano ang hindi dapat maging ang isang babaeng estudyante. Si Mrs. Blessing, tiyak na halos pumasok ang dila sa ilong sa pagmamando ng kanyang scoop. Ano pa ang magagawa ko, di suntok na lang ulit sa hangin at magbulong ng balang araw. Kung mababaliw ako tulad ni Minyong, siguro'y hindi nila ikatutuwa, pero natitiyak kong ipagtataka rin nila kung bakit. Nasa lobby ang mga barkada kong alaskador. Joe, balita namin bida ka na naman. Hayaan mo ang mga hayupak na ya't magsasawa din yan. Sagot ko naman. Kung magmumotel kayo, di wala sana silang alam. Tigil. Sabi ko. Ano ba talaga ang ginawa ninyo't nagpuputok ang butsi ni Mrs. Blessing sa class namin kanina? Isa pa to, anong magagawa ko sa chapel? Kahit ka may magic, walang himalang mangyayari roon. Sabi ko. Ligawan mo kaya si Mrs. Blessing? Tarantado isa ka pa. Buisit na buhay ito, alaskado na naman ako. Malay mo baka may lahing Mrs. Robinson yon. Saka sila nagtawanan. Nakitawa na rin ako kahit nabuburat na ako sa buhay. Tara na lang sa Cubao. Yaya ko sa kanila. Yung isang round ng beer ay nasundan ng isa pa nga at isa pa ulit. Saka pinabuntunan ng one for the road. Kung gaano kabilis ang bote ay ganoon din kabilis ang oras. Ano ba talaga ang ginawa mo sa chapel? Ano pa, di holding hands? Masama ba yon? Para nagsumpaan lang kami sa harap ng altar nang hindi maghihiwalay kahit ako ma-kick out, kabastusan na ba yon? Bakit kasi ang dudumi ng isip nila? Akala mo'y hindi nakipag-holding hands noong mga bata. Sila kaya, paano naging tao? Nagtinginan lang, nabuntis na. Saka sila nagtawanan. Buti pa sila, kahit paano'y masaya. Ako yata, kahit sa paglilibang ay mga teachers ko pa rin ang nakikita. Sobra na to, bakit ba ayaw nilang makakita ng katotohanang iba kaysa sa kinagisnan nila? Bakit ba kasi gusto nilang maging kamukha nilang lahat ang tao sa mundo?
Dahil ba sa kanilang palagay ay sila ang nakadiskubre ng mina ng talino at tama, kaya wala nang natira sa amin para diskubrihin. Pero hindi ba yung tinatawag nilang expertise, yung 20 taon sa serbisyo, ang ibig lang sabihin, 1 taon karanasang pinatagal ng 20 taon? Ngayon ko lang naisip, kung buhay siguro si Beethoven at kukuha ng eksamen sa eskwelahan, kahit bilang estudyante o teacher ay tiyak na hindi siya tatanggapin. Philippine School for Science and Technology ito, ang eskwelahan ng mga magiging scientist balang araw, tapos pakikitunguhan at ituturing na tao ang isang kung sinong bukod sa tamad magbihis, madalang pang maligo. Si Einstein, henyo yun, kaya lang hindi nagsusuklay. Kick out din siya. Bawal sa school ang mahabang buhok. Tiyak na pagsasabihan siya ni Mr. Discipline ng Comply with school requirements. Maximum tolerable haircut please. ibig sabihin nooy ahitan ang bato. Gawing korteng kutsarita ang tuktok. Si Hemingway kaya, hindi rin pwede, mabisyong tao yan. Bawal ang last and go sa klase. Si Maximum Gorky, ang Greater Russian writer para kay Chekhov at Tolstoy, pwede kayang magturo ng comparative literature dito. Sa palagay ko'y hindi rin. Bukod sa wala silang unit sa English ay wala rin silang diploma sa education. Si Kristo kaya kung mabubuhay ulit at magpunta sa science. Maestro daw siya kahit walang MA at PhD papasukin kaya sa gate pa lang. Hindi pwede, kung makasalubong siya roon ni Mrs. Moral Character o ni Mrs. Blessing, baka mashock pa ang mga ito. Palagay ko, ganito ang sasabihin nila. Imagine kay lakas ng loob, ang bastos naman ng appearance. Long hair, hindi nag-aahit, tapos nakasandalyas pa, maano kung anak siya ng Diyos, wala naman siyang sense of decorum. Saka kung magsermon dito si Christ, baka mabuko lang siya ng, Who is your authority? Where is your data? Behavioralism na ang trend ngayon sa West, bakit hindi ka makigaya? siguro kaya sa sabsaban na lang ang napiling birthplace niya, dahil kung sa science siya ipapanganak, mababago ang kasaysayan ng Kristyanismo sa mundo. Ay, sense of propriety at decorum, talagang nakatataranta. Clean cut, pagsuklayin mo si Einstein. White polo shirt at black pants, pagdisentihin mo si Kristo. Naiisip ko tuloy kung propriety din yung tawag sa mga teacher kung nakadamit civilian sila kapag Miyerkules. Yun bang parang a-attend sila ng party? Yun bang ang tipo ng tela ay mapapansin agad at mapapagsabihang, Ay ang ganda, saan mo mabili? Siguro ang mahal ano? nasasagutin naman ng kausap ng Mura lang yan, 101 yarda. $8 na ang katumbas ng piso. Christian Dior, original yan, hindi gawang Rustans. At para talaga mapansin, kailangan humahalimuyak din sila sa bango. Yun parang painting, pasuril. At saka tatambakan ng brilyante ang tenga, leeg, dibdib, braso at mga daliri. Sa kanilang ganda at ningning para kang nakakita ng Christmas tree sa isang mahal na araw. Yun ang proper sa kanila. Kung sa bagay, hindi na nila maanino yun. Noong gabing nahuli kami ni Tess ni Mrs. English, noon ko lang napansin ang ayos ni Kristo. Ininsulto raw ito ng mga Hudyo kaya ipinako ng hubo sa krus. Pero naiinsulto sa hubo ang mga Mrs. Moral Character, Mrs. English, Mr. Mathematician at Mr. Discipline at kanilang mga katribo. Kaya siguro nila tinakpan ang kahubda ni Kristo ng pulos na nangingintab sa dami ng borloloy. Si Virgin Mary ay asawa daw ng isang hamak na karpintero, pero sa bikas niya ngayon ay mistulang peacock at Christmas tree na rin siya. Pati nga ang kanyang luha ay ginawang perlas. Ang hindi nila maging kamukha ay agad nilang pinapansin. Ang taong naniniwala sa sarili ang gusto nilang lapastanganin. Sino nga ba naman si Jojo sa kanila na isang kung sino lang? Noon kayang mga estudyante pa sila, nakapasa kaya sila sa science? Scholar din kaya sila? Pero bakit naging teacher lang sila sa loob ng mahabang panahon? Iyon lang kaya ang alam nila sa buhay, ang magturo. Para silang hindi naging bata, para bang nang ipanganak sila ay alam na nila ang lahat ng bagay. Baka akala nila ay biro-biro ang maging estudyante, yun kayang conduct nila sa klase noong araw ay panay uno. Kung talagang hindi sila nagkakamali, dapat itong i-report agad sa Santo Papa sa Roma. Nasa Pilipinas lamang pala ang mga living saints. Alin na lang kaya ang pwedeng pakialaman? Saan kaya pwedeng maging bida sa mundo?
Buti pa sa referendum, kasali kami. Alin kaya ang mahalaga? Ang kapalaran ng Pilipinas pwedeng isugal. Pero kung sino ang mas sexy, si Alma Moreno o si Elizabeth Oropesa ay hindi namin pwedeng pagpasyahan. For adults lang kasi yun. Oops! Nakadi jingle mag-isip. Yung barkada, iba na ang usapan. Lagyan kaya natin ng thumbtacks, yung upuan ni Mrs. English. Di aray yun, pero pag naalala yung voice niya, sasabihin, oh, ouch. Hihihihi. Buti pa sila at nakukuhang umisngis. Ako kaya, kanino pwedeng magreklamo? Sulatan ko kaya si Valencia? Baka naman sagutin ako nito nang uminom ka na lang ng kape. Si Marcos kaya? Santambak ang problema nito sa buhay, biro mong problemahan nito pati kapalaran ng Pilipinas, tapos ipasasagot pa ito sa kanya sa kasaysayan balang araw, paano ako nito mapapansin? Mag-report kaya ako kay Carter, issue rin ito ng human rights, ang kapalarang ng mga sinadistang estudyante, pero mahirap namang umingles. Saka interesado lang ito sa gyera na naluluma sila. Sa Diyos na lang kaya ako susulat? Pero nasa lahat ng lugar at sulok daw ito, kaya tiyak na alam na niya ang problema ko. Bakit nga pala sa Sermon on the Mount, wala yung blessed are the poor students for they shall inherit? Siguro dahil wala na siyang langit o lupang pwede pang ipamana sa iba. Ayaw kong maging minyo, kailangang magsalita na ako baka ako mabaliw. Ayaw kong maging robot, ayaw kong maging bato. Hindi baling drop out, basta tao lang ako. Maliit ang comfort room kung doon ko isusulat ang aking mga sumbong. Marami na noong nauna. What you're holding now is the future of the fatherland. If you can reach this high, you shall be great. Ibagsak ang pais mo. Laban. Putang na nyo. Alpha Phi Omega. Wanted pen pal. Magrereklamo rin ako sa pader kung kailangan, hanggang may makabasa at makarinig ng aking sumbong. Pero sa ngayon, idi-jingle ko na lang muna ang sama ko ng loob. Wakas. Nagustuhan mo ba ang ating kwentuhan? Paki-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga paparating na maikling kwento. Huwag din kalimutang mag-like at mag-share. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay kumukonsumo ng oras, pagsisikap at mga gastos tulad ng mga subscription sa internet. Kung gusto mong suportahan at tumulong na mapanatiling lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa aming GCash or Maya account 0906-007-3329. Bawat kaunting tulong maliit man o malaki ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod, tara, kwentuhan tayo.